Hindi natin sinasabing kulang-kulang ang Pangulo. Oo. Hindi po. Oo. Kaya lang, maraming nakapansin na sa loob ng halos 1 oras at kalahati, may mga mahalagang mga bagay na hindi nabanggit. Ayan. Okay, umpisahan mo na. Ang ibang nabanggit kasi, attorney, ay mga nabanggit na rin dati. Yun ang malungkot doon. At saka, malungkot yun. masyadong huli yung iba, katulad nung sa power, yung system loss. Yun ang medyo masakit. Bakit pang 5? Second to last na. Ano nangyari doon sa first 4 na zona? Bakit wala yon? Ayun. Yung anti-corruption, bakit wala yon? Siyempre, ang unang-unang ginawa ng Pangulo nung naupo siya, tinanggal yung Presidential Anti-Corruption Commission. Unang-una talagang ginawa. Ayun. Kaya huwag niyong sasabihin na siya ay laban sa corruption kasi kung siya ay seryoso sa corruption, mulat sa pool ay kung tinanggal man niya yung PACC, ay pinalitan niya ng katumbas din na ahensya na tumutugon direkta sa corruption. Anomalya. Yes. Sige, i-discuss mo yung unang-una na kulang. Medyo malungkot nga yan, mga kaibigan, dahil sabi nga po, ito po yung mga naiwan. Yung ikalawa sa bandang huli na corruption nation na talaga malungkot yan, attorney. Sabi nga po ng President Marcos, ay parang nag-google siya ng masyadong maraming oras sa kanyang Fifth State of the Nation address na nagpapakita na ito daw administrasyon ngayon ay kung paano sila nagresponde sa mga krisis na kung saan ang flood control corruption ay mukhang hindi na bigyan ng pansin. Yan. Pero, teka pag-usapan natin yan. Hindi ba unang-unang binanggit niya kung nakinig ka, no? Yung si Martin Romualdez ay dinimanda na daw. Pero walang pangalan. Walang pangalan na Tony. Hindi, meron. Meron ba yun? Niya okay. Siguro nagkulang lang ako ng pandinig doon. Sabi niya, masakit pa daw sa kanyang kalooban na pinsan mismo niya ang nasangkot. Pero sabi pa niya, di ba? Hindi raw siya pampamilya lamang na presidente. Hindi lang pampamilya, pang-sports pa. Oo. Hindi, teka muna. Grabing alcohol yata yun Oo. Ayan. Kaya nga, Tony, na-miss ka namin Yun ang mga kulang Anyway. Hindi daw siya pangulo ng pamilya, ngunit ang buong bansa. Pang-taong bayan siya. Attorney, mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan. Mahulog ka dyan. Pero, bagamat nilaglag niya ang kanyang pinsan, hindi siya nagsabi na siya ay mag-isasagawa at magpapatupad ng polisiya upang hindi na maulit-ulit itong flood control. Hindi pwede ningas kogo na naman yan Di ba? Parang sinabi niya nung kanyang fourth zona, mahiya naman kayo. After 1 year, wala pa rin nangyayari. May contractors na nakulong. May mga nakulong na mga ininyero ng DPWH. Pero karamihan nag-state witness. Yung gabinete, si Bonoan, nag-state witness. Ba't nagkaganon daw? Diba? Sabi ng tao. Si Vince Dizon. Meron. Hindi naman flood control ito, pero yung SEA Games, agad-agad, pinalusot nila. Diba, ang sinabi natin dito, hindi naman dapat lumusot yun. At tatalakayin natin yan bukas pag live tayo. Kasi medyo mahaba-haba. Kung bakit hindi dapat sarhado na ang investigasyon laban kay Secretary Vince Dizon. Hindi rin nag-anunsyo ang presidente ng bagong batas para maiwasang muli yung nangyari sa flood control. Yun ang mga Alam kulang. nyo, yung investigasyon po kasi, okay yan. Sige, pasalamatan natin ang Pangulo kahit mapano nag-institute ng Independent Commission on Infrastructure na after all was said and done, more was said, very little was done. Di ba? Aray ko. Ayan, medyo nakakasakit ng ulo yan. Kasi wala naman nangyari. Pero bukod sa investigasyon, kasi pag iniimbestigahan mo, tapos na. Biglang nalusaw. Babawiin mo pa. Yun. Ang dapat, preventive. Di ba? Merong kasabihan, an ounce of prevention is worth
more than a pound of cure. Ayun. Diba? Tama. Mm. Masakit. Dapat, bago mangyari, ay sugpuin mo na. Ayan. At bago lumaki yung problema, ano na, hanggat maaari, tanggalin mo Yun. na yung problema. Pero meron bang sinabing bagong legislation o bagong executive order man lamang? Since ang malaking bahagi talaga ng corruption, lalo-lalo na yung flood control, syempre common sense, sa DPWH. Tama po. May bago ba policy? In fact, di ba, ni-release ni Vince Dizon Opo. yung isang Yung mga announcement report. niya na pinapayagan na muli na daan-daang milyon na muli ang pwedeng aprobahang gastos sa infrastruktura ng mga regional director, Wow. mga district director, mga regional engineers, di ba? Pero may mali doon, attorney. Ayun nga. May mali doon. Anong policy? Ang policy ba ay reactive na lamang, hindi proactive? Gaggalaw na lang pag nangyari na. Di ba? Oo, tama. Mali Hindi po yung ipe-prevent mo. O, walang ganon. Kamote. Oo. O, ito pa. Ito, related din sa corruption. Opo. Bagaman, yung anti-dynasty bill, ang bumibida dyan ay yung anak ni Pangulong Marcos na si Sandro. Nasabi ng iba, kamukha daw yung Charis. Ano ba yun? Hindi, para sa akin naman hindi. Magandang lalaki naman. Magandang lalaki. Sandro, Gwapo, kaya lang gwapo. sinasabi ng iba, di ba? Apo. O, di ba? Look alike lang. Meron lang Look alike konti. daw. Daw. May konti. Oo, hindi natin bine-verify yan. Pero Opo. kasi para sa akin, iba itsura eh. Hindi si Charis eh. Wala akong sinasabi. Sinabi ko na nga, hindi si Charis eh. Oh. Artista talaga si attorney. Yan. Sige. Wala siyang binanggit dito sa panukalang batas na ito ay ipupush niya. Yan. Ang pinush niya na yun po ay umani ng pinakamalakas na palakpakan ay yung system loss. Yun. Sa At alam Meralco. nyo kung bakit yan ang umani ng pinakamalakas na palakpakan sa mga miyembro ng House of Representatives Yes. Bakit po? ay, di ba dapat yan legislation? Sinabi nila na yung House kasi nag-commit si Speaker Boji D na tatrabahuhin daw nila yung mungkahin ng Pangulo na amyendahan yung batas para yung systems loss ay hindi maipasa sa mga consumer. Ito po yung systems loss ng kuryente. Ibibida nila sa mga botante nila yan sa 2028. O, kita nyo ha, tama tatanggal pala, yung systems no? loss Oo, tama. dahil sa akin. Oo nga. Bumaba ang presyo ng Meralco bill ninyo. Oo. O, kaya palakpakan doon. Ayun lang. Yung kay Martin, hindi pa nga masyado eh. Dapat yun ang pasabog daw, di ba? Opo. Pero hindi masyado naging pasabog kasi hindi natin maikakaila na marami pa rin pong kaalyado si dating Speaker Martin Romualdez doon sa mababang kapulungan. Not only Sapagkat that. maraming nakinabang sa kanya roon eh. Di ba si Luistro? Opo. Walang AIDS, walang akap kung wala si Speaker Martin Romualdez. O, di ba? O. Pero attorney, blood is thicker than water. Yun ang reason din, di ba? Hindi talagang matatanggal yun eh. Kamag-anak pa rin eh. Oo, pero pag ganun. sinabi niya na walang kamakabag-anak, di ba? But it might happen. What if pag nangyari? Ito na nga, nangyayari na nga. Nangyayari Oo. na. Okay. Tapos tayo Oo. dyan. Yung tungkol sa ating status bilang newly minted na middle income country. Di ba? Upper middle income country in terms of gross domestic yung gross per capita income. Opo, yun na. Hindi rin niya maibida. Bakit? Di ba? Kasi hindi nakikinabang yung mga pangkaraniwang mga Pilipino. Yan. Hindi nagtitrickle down. Mataas pa rin ang bilihin ang inflation rate. Mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kamote pa rin. At May kasama ulalo. pati hindi niya KMU talaga, Kamoteng may ulalo. Yan. At hindi niya nabanggit na tinaasan ng Estados Unidos. Oh.
ang Uli. taripa Ayun ang masakit. sa Pilipinas. Di ba? Hindi nila anticipate yun. Yung turismo, Opo. Bumagsak. nangangamote rin tayo. Halos kulela tayo sa ASEAN countries, sa Yun. tourist arrivals. Talon-talo tayo, di hamak ng Thailand at Vietnam. Singapore din. Nagkabaliktad, ano? Kabaliktad yung sitwasyon. Oo. So, hindi rin niya nabanggit yon. At, ang hindi nababanggit ay yung utang. Utang natin. Utang nating lahat. Utang Oo. ng Oo. nating lahat. Utang ng lolo mo, kung nabubuhay Utang ng pa. ina mo. Utang ng anak mo. Di ba? Yung mga utang ng mga nanay. Oo, utang ng ina ninyo. Utang ng Oo, tatay. Utang ng ina nila. Ayan. Oh, yung mga buhay pa yung nanay Ayan. sa House of Representatives, mga utang ng ina nila yan. Utang Oo. nating lahat. Ayan. Talagang Utang nating lahat. Talagang maalala mo yan. Puro utang, puro utang. Ayan. At Mga urang utang. Ayan. May kamukha ka. Ayan. Ay, nako, masakit yan, attorney. Masakit, pero dinadalang At natin meron sa pang ano. utangin mahigit 9 billion Billion. US dollars. Nakaubang na. Oh. Utang na naman nila lahat yan. Utang na ninyo. Oo, utang na ninyo yan. Utang na natin yan. Patay tayo dyan. Nako. Ay, oo. nako. Eto, Mm. ito pa ang isang napakalaking bagay na hinihintay marahil ng karamihan ng Pilipino na hindi binanggit. Opo. Yung anti-drugs. O, paano yun? Yung pinagbabawal na gamot, hindi niya Ayan. binanggit ni isang salita. Oo nga. Ano yan? Okay lang ba yan? Hindi okay kasi alam mo, tingin ko, yung sinasabi ng ating kapulisan, pasensya na po, marami tayong mga kaibigan sa pulis, ano? Men in uniform, na yes. maaayos na mga tao. Opo. Pero syempre, wala sila magagawa sa ilalim ng bangag na pamahalaan ay kinakalikot ang statistics, ang datos. Ayan. Na sinasabi, bumababa daw ang krimen dito. Wow, grabe kayo. Kanina lang may pinakita ka sa akin. Ano yung pinakita mong video? Yung sa jeep? Marami ho ngayong insidente sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na yung mga jeep, di ba kita nyo naman, pinapasok yan kahit sino, anytime. Meron dong mga kabataang mga nakahubad pa at Nakubad! Napakahalay. Pantaas Oo. lang, pantaas lang. Okay. Pantaas lang. Liwanagin mo. Pero, liwanagin mo. ang masakit dyan, yung mananaksak pa kayo kapag hindi kayo nakabutan, o kaya naman po, hahablutin nyo yung gamit ng pasahero anytime. Ito ho ba gawain na normal na tao, attorney? Ay, hindi. Biro mo, nakahubad sila, bago gagamitin nila yung kanilang sandata. Oo. Yun, sandata. Sandata, kutsilyo Yun, yung mga maliliit na tinutusok ninyo. Oo, yan. Ito. Pero attorney, nakakatakot to. Hindi ho ito normal na nangyayari nung araw. Oh, siyempre nakakatakot. Saksakin ka ba naman ng kutsilyo? Talaga matatakot ka. Abot mo na lang yung gamit Hindi mo. nakakatuwa kaysa yun. Alam mo, masaksak ka. nagtanong Hindi ako sa mga tao Oo. na nasaksak ng kutsilyo. Oo. Walang natuwa. Oo. Natakot lahat. Sino matutuwa niyan? Masakit yun eh, masakit. Oo naman. Oo. Masakit yun. Pero wag nang tayo ang paniwalaan nila, ha? Oo. Tignan nyo na lang yung mga payo ng mga ibang bansa sa kanilang mga mamamayan tungkol sa pagbiyahe sa Pilipinas. At ito na rin Yun ang ang dahilan masakit. marahil Oo. kung bakit iniiwasan ng Pilipinas Ayun. ng mga nagbabiyahe, yung mga turista. O, hindi na po kami nagsabi niyan, ha? Sa Wag- kabila ng paulit-ulit na sinasabi ng pamahalaan na bumababa ang krimen, eto ang travel advisory ng Canada sa kanilang mga mamamayan. Travel Ito yung nasa website. advisory. Yes. Ito ang kinukonsulta. Halimbawa, ako ay Canadian, hindi Opo. yung Canadian sa House of Representatives. Ano? Canadian ang Canadito, Canadian. Oo, hindi yun, hindi yun. Marami. Hindi yung Canadian na yun. Ay, wag. Oo. Bad yun. Siyempre, bago sila pumunta sa kahit anong bansa, Oo. titignan nila, ano man ligtas, Tama. anong hindi. Oo. Kasi pangit yung bumabiyahe ka, dapat nag-enjoy ka, nagre-relax ka, Oo. bigla kang nanakawan, Stressful. bigla kang kikidnapin. Nakakatakot, attorney, kamakailan lang yung babae nga pinasok sa maleta eh. Nga Nakakatakot yun, hindi na yun normal. Hindi normal.